provision. So ang atong topic karon mga kaigsunan, nagisgot kini mahitungod sa crisis management. No, hallelujah. So kung mayon taog crisis mga igsoon, nagay problema. Hallelujah, no, kung crisis ang paggahisgutan. So kini nga klase nga crisis management, dili ni siya parehas anang crisis management sa kalibutan. This is the kingdom way. No, pamaagi sa tong buhi nga Dios is the kingdom principle kung unsaon nga ma-manage nato ato ang madumala kung unsa man galing ang crisis nga moabot, no, kay di man gyud nato na matagna. Pero nayang atong buhi nga Dios gagiya siya kanunay, gahatag siya kanunay katog langit nun nya kaalam kung unsaon nato ni pag atubang, no, kini nga mga krisis sa kinabuhi nga moabot. So atong ablihan ang atong mga Biblia diha sa Genesis chapter 2 verses 4 hangtod sa 6. When the Lord God made the earth and the heavens, wild plants nor grains were growing on the earth, for the Lord God had not yet sent rain to water the earth, and there were no people to cultivate the soil. Ang Ginoo magpadayon sa pagpanalangin sa iyang pulong. No namang yung mga panahon nga moagi tag krisis, especially nga ang kalibutan karon, di nato masabtan ang dagan sa kalibutan, labi na gyud dagan sa ekonomiya. Hallelujah, sa una ang pilar may kilo sa bugas, karon perti namang gyung mahala, no di namang gyud nato na malilong. Mga kaigsuonan, gusto nato og kabag-uhan, no, kabag-uhan na sa sistema, kabag-uhan sa dagan sa pamulitika, kabag-uhan sa dagan sa ekonomiya, kabaguhan po, no, sa dagan sa tong mga tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. And kung ga-expect tag kabaguhan, if you are able to expect change, so kinahanglan igsuon nga andamon pud nato atong kaugalingon nga mo manage sa maong kabaguhan pag moabot na. Ingani din ni siya igsuon, no, kung na-expect tag kabaguhan, so dapat atong andamon ang atong kaugalingon. So kung mayngon taog kabaguhan, new, no, bag-o. So kung may kagbag-o, dapat po ang imong hunahuna, dili tong karaan, kundi bag-ohon po ni mo imuhang panghunahuna. So para dili ta madaot, when change comes, then we have to prepare to manage the change nga umabutay. So let me read a passage in the Bible. Katong akong gibasa kaganina sa sinugdanan, no, and tell you what was on God's mind sa dihang gibuhat kaniya. Unsa man ginasunahuna sa Dios sa dihang gibuhat kaniya, and I believe this will help you going through so many crises right now, labi na gyud kato mga nagiagihan karon nga krisis sa ilang mga kinabuhi. Now, a very few things to learn from this. Number one, God will never allow growth when there is no management. Dili gyud niya tugutan nga motubo sa kabutang mo barong mo barong pagkatao, or mo barong pagkaikaw, or sa manggaling nang inaasa imuha, di niya tugutan kung dili nimo tarungon pagdumala, dili nimo tarungon o manage imo even ang imong kaugalingon. So instead of praying for things from God, pray for management ability. No, ay sig-ampo og mga butang, kwarta diha sa tungbuhi nga Dios. Pag-ampo nga tagaan kaniya og langit nun nga kaalam para makibaw ka unsaon pag-manage, unsaon pagdumala kining mga butang nga nasa imong karon. So ayo sige ampuan ng mga butang gison kay mga igadugang ra manggod na. Unsa may instruction sa tungbuhi nga Dios? Seek ye first the kingdom of God. Seek for my wisdom. Hallelujah. Unaha ang kaalam sa tungbuhi nga Dios ug magkinabuhi nga matarong. Unsa may buti pasabotan ng righteousness. Align your life to the will of God para matuman nimo ang iyahang kabubuton. Now, number 2 that we need to learn from this, God will withhold things from you if you cannot manage them. So, igsuon, pugngan gud sa Ginoo, dili pa gud niya ihatag, no, kung dili pa gid ta kahibaw mo manage. Kana gid ang atong hinumduman kanunay. Now, what motivated God to create man? Kabukag unsa? Management. Hallelujah. Para na mo manage sa iyang gibuhat nga kalibutan. Now listen to this. Whatever you mismanage, you will lose. Kung na kay dili tarungon pagdumala, mawa na sa imuhang kinabuhi igsuon. In other words, God will never give you what you pray for. Ang atong buhi nga Dios dili na muhatag sa imo according sa kung unsa imong gipangayo sa dias mga pag-ampo. Instead, He will give you what you can manage. Kay biblical principle sa atong buhi nga Dios, kingdom principle, kung kapiyalan kas ginagmay, kapiyalan kas dinagko. Kung di ka kapiyalan ana, bawion po na niya sa imuha.
So manaklaruhon nato na. So when you mismanage anything, you will lose it. So crisis is a result of mismanagement. Diba? Ang krisis mo ni ang resulta sa wa pagtarong o dumala, mismanage. Diba na mga kumpanya nga malugi, gumikan kay na mismanage. Wa na tarong pagdala, wa na tarong pagdumala. And the way to correct crisis is to manage. The way to correct crisis is management. The solution to crisis is management. So kung ang rason sa krisis is mismanagement, then ang tambal o solution sa krisis mao ang tama nga management. Hallelujah. So here are the kingdom management mandates. Number 1, determine what you need. Kinahanglan makahibaw kag unsa ang imong gikinahanglan. Know how to differentiate needs from wants. Hallelujah. Hinumdumi ha. So we need to draw the line between needs and wants. Importante na kaayo. Sometimes, we desire the things nagtinguha ta sa mga butang that we want, nga atong gusto, more than the things that we need, nga atong gikinahanglan. So kinahanglan makahibaw tag unsay kalainan sa kinahanglan og sa atong gusto. Okay? Sometimes, crisis comes in order for you to realize the things that really need and what truly matters to God. Moabot ang krisis sa imong kinabuhi kay para ma-realize nimo, mahuna-hunaan nimo, mabalik ka sa kung unsa ra gyud ang imong gikinahanglan kay basig nang hinubra na ka. Nga imbis noon nga katurang imong mga gikinahanglan, naabot na ka sa imong mga gusto, mo na mo create ang Dios og senaryo or sitwasyon nga dunay krisis mo abot, dili para dauton ka, kundi para itarong ka, iuli ka sa insakto. Nasabtan sa tupadayigsuon kung nay krisis mo abot sa tong kinabuhi, ayog surrender. Amen. And it's so easy for people to just simply blame God. Wa sila kaybaw nga ang Dios na diha nagtan-aw og may hinungdan nga nganong iyahan nang gipahitabo because nga naman gigugma man ka sa Dios, di man pud siya pud gusto nga kaning maalaot kapag abot sa panahon. So diha sa krisis sa matong gisgutan ako, most people are recognizing now kung maabot na gani dan mahinung, uy naman day ko'y asawa, uy naman day ko'y bana, uy napasagdan nila kong mga anak. And it's time for you nga magpasiguli. Hallelujah. Hinahinay nagpasiguli. Ana, yan sa sunod magbabinan tayo nagyod, di nagyod magpasulabi. Kay bawo naman ka, no? Every crisis, igsuon sa imong kinabuhi nga moabot, it causes promotion. Yan domina ha, moabot gani na krisis sa imong kinabuhi, ayog palayo sa Ginoo because there is promotion. Nothing compares to the glory nga i-reveal sa Dios sa imong kinabuhi after ni anang imong giagihan nga krisis. So don't be afraid when crisis comes. Number 2 is get back to what you need. Balik sa kung unsay imong gikinahanglan ra gyud. Sometimes the best way for God to promote, ang pinaka-the best nga paagi sa Dios nga i-promote ta niya is pinaagi sa krisis. And that demands movement. Nga muuswag yun. Ang uban, moabot ang krisis silang kinabuhi, wala na, stop na sila, maging stagnant na. No. Whenever crisis comes on your way, ayaw undang sa pag-alaga. Continue with your working relationship with God. Habang iya kang ginakorek, habang iya kang ginatarong, iyang gina-arrange imong kinabuhi, pabilin lang. Hallelujah. Ayog surrender igsoon. Crisis is not allowed by God for you to fail. Wala ni gi-allow sa Dios ang krisis sa imong kinabuhi para mabagsak ka. No. Remember His plans for you. What are those? Plans to prosper you, not to harm you. So even if crisis will come, the plans of God for you remains. Hinumdumi na kanunay, no? Nga nagpabilin gihapon ang plano sa Dios sa imong kinabuhi bisag niabot pa ng krisis sa imong kinabuhi. Number 3 nga management mandate is do not live beyond your ability. Do not live beyond your capacity. Do not live beyond your means. There are people, dunay mga tao who would try to compete with other people. Gusto nila nga mulabaw sila sa uban. Gusto nila nga makipagkompetensya sa uban. Hallelujah, to make it in life. Ang ending, they are hurting themselves
And worst of all, they're hurting their families. Ano man, nagkalugi. Kaya magsige magtigi sa ilang silingan. Magsigig tigi man sa ilang mga amigo nga, dapat napukoy ani, dapat napukoy ana. Yung sa kay nga ilang silingan, cash ito gipalit, ag iya utang. O di na ut-ut. Diba? Hallelujah. So, crisis comes to shake you para uyugon ka and bring you back to what is important and valuable. Hallelujah. Mo na hinungdan og rason sa krisis siksoon. Dili para dauton ka, dili para masakitan ka. Daw sakit ni siya, kung moabot labi na gyud og you learn it the hard way, sakit gyud kaayo. Ngano man along the way you would lose friends, you would lose people. Pero if you just allow, kung tugutan lang gyud nimo nga ang Dios may magapamuhat, wag gyud problema. Sometimes we become so prosperous. Na mga panahon nga moabot nato nga grabe na to kauswag. We become prosperous that we tend to forget God. Nga nagtuutag kita na ang source sa tanang butang. Na kita na ang Ginoo, kita na ang Dios. So God begins to withdraw things and bring crisis in order to bring us back to Him. So therefore, crisis guarantees you a space in history. Hallelujah, no? Nagyud gihapon pabuhaton ang Ginoo. Basta surrender lang gyud kasi ang kabubuton igsoon. Ayaw gyud tipas, ayaw gyud og kanang palayo gikan sa Ginoo. Cooperate with His redemptive plan sa imong kinabuhi. So, to God be all the glory ning takna sa kahaponon. Shalom, shalom. Glory, hallelujah to the King of Kings and the Lord of Lords. Amen.